Ito na nga mga loads ang matagal na nating hinihintay. Ang new chapter ng manhwa na The Beginning After the End ay lumabas na mga loads, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsisimula ang chapter sa hindi kilalang grupo sa kanilang mapanganib na misyon. Isa sa kanila ang masayang ibinalita na naging matagumpay ang kanilang ginagawa. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang kasama. Hindi pa tayo dapat magdiwang, sabi nito. May isa pang mahalagang bahagi na kailangan nilang tapusin. Pagkatapos noon, gumawa siya ng isang masalimuot na handsil gamit ang lupa. Sa paligid nila, unti-unting lumitaw ang isang makapal na berdeng aura na bumabalot sa kanilang pwesto. Hindi pala simpleng pagpapalakas lamang ng puno ang kanilang ginagawa. Ang enerhiya ay nakakonekta rin sa isang malaking bato sa lupa. Mula roon, bumuo ito ng isang kumikislap na tatsulok na hugis na puno ng berdeng liwanag. Nang tuluyang mabuo ang formation, ipinahayag niya na ang free array ay ganap ng matatag at matibay. Pinuri siya ng kanyang kasama at sinabing maayos ang kanyang ginawa, ngunit kailangan na nilang umalis agad bago pa sila matuklasan ng mga elf. Sa sandaling iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinalawak ang kanyang pandama. Sinusuri niya ng mabuti ang daan na kanilang tatahakin. Nang makatiyak na ligtas, nagbigay siya ng hudyat at nagsimula silang maglakad ng palihim. Habang binabaybay nila ang makapal na gubat, maingat niyang pinagmamasdan ang bawat sulok. Napaisip siya kung gaano na ba katagal mula nang simulan nila ang misyong ito. Paulit-ulit na lamang ang kanilang proseso, lalagyan ng aura ang mga puno, pagkatapos ay ang mga bato. Sa tuwing ginagawa niya ito, binabantayan siya ng mabuti ng kanyang mga kasama laban sa mga halimaw na maaaring biglang umatake. Dahil dito, hindi niya maiwasang maramdaman ang matinding pagod at tensyon. Parang matagal na silang nasa bingit ng panganib, walang pahinga. Sa kanilang paglalakbay, nadaanan nila ang mga bangkay ng kanilang mga dating kasama, mga nasawi sa nakaraang malupit na labanan laban sa mga elf at sa mga sundalong alakrayan na nagdala ng mga halimaw sa kagubatan. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam habang napapansin na parami ng parami ang kanilang nawawalang mga kakampi. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sila ng walang reklamo. Maya-maya, bigla siyang pinigilan ng isa niyang kasama. Laking gulat nila sa kanilang nakita. Sa unang tingin, tila mga matutulis na spike ang nakapaligid sa kanila. Ngunit nang suriin nilang mabuti, napagtanto nilang hindi ito ordinaryong tinek. Baluktot ito sa kakaibang anyo na malinaw na gawa ng plant magic. Nag-alala ang isa sa kanila at tinanong kung hindi ba't sinabing ligtas ang daang iyon. Bilang tugon, sinabi niyang kailangan muna nilang huminto at maghanap ng ibang ruta. Habang nagpapatuloy sila sa paghahanap, hindi pa rin niya maiwasang menace. Mahirap na nga ang pag-navigate sa makapal na gubat, lalo pang pinapabigat ng patuloy na reklamo ng kanyang mga kasama. Kalaunan, nakaramdam sila ng gutom kaya nagpasya silang magpahinga sa itaas ng isang malaking puno. Doon, kumain muna sila ng kamote na dala-dala nila. Sa gitna ng kanilang pahinga, nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa at tahimik na nagpasalamat sa kanilang pinaglilingkuran. Napag-usapan din nila na hindi nila naabot ang target na bilang ng array na dapat nilang mailatag sa araw na iyon. Gayunpaman, malayo na rin ang kanilang narating sa loob ng kagubatan. Napaisip siya, hindi madali ang panatilihing hindi natutuklasan ang mga array na ito. Kahit kaunting pagdagas lamang ng mana ay maaaring maramdaman agad ng mga sensitibong elf. May kasama siyang nagreklamo na mas makakalayo pa sana sila kung hindi lamang siya masyadong mabagal. Tahimik lang siyang nakinig. Iniisip na ang pagiging irritable ni Finn ay hindi gaanong nakakainis kumpara sa pagtrato sa kanya ni Maeve na parang bata pa rin. Ngunit higit pa roon, mas hindi niya gusto ang kakaibang interes at titig sa kanya ni Cole. May isa namang nag-alok sa kanya ng pinakamalaking bahagi ng kanilang pagkain. Ngumiti siya bilang tugon, ngunit sa loob-loob niya ay patuloy ang pag-iisip. Kung hindi lamang namatay ang kanyang bantay kasabay ng pagkakamit niya ng kanyang emblem, marahil ay hindi siya mapupunta sa ganitong mapanganib na sitwasyon. Sinabi ng isa niyang kasama na hindi na sila maaaring magpatuloy pa ng ligtas sa loob ng kagubatan, hindi hanggat hindi pa lubusang nakakabawi ang emblem ni Sirs. Tahimik siyang nakinig ngunit abala pa rin ang kanyang isipan. Alam niyang sa kabila ng lahat, nakasalalay sa kanya ang tagumpay ng buong misyon. Sumagot ang isa nilang kasamang lalaki na hindi lang naman sila ang grupong kumikilos.
Posibleng may iba pang koponan na nauna na sa kanila. Sumang-ayon naman ang isa pa na marahil ay may ibang grupo na ring nakahanap ng ligtas na ruta. Sandaling nabalot ng katahimikan ang kanilang paligid. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagtakbo ng kanyang isip sa lahat ng posibilidad. Naniniwala siyang sila ang may pinakamalaking tsansang magtagumpay. Kahit kulang siya sa karanasan, ang kanyang emblem ang nagbibigay sa kanila ng malinaw na kalamangan. Napabuntong hininga siya at inamin na matapos ang paggamit niya nito, hindi na niya muling magagamit ang kanyang emblem sa loob ng isang buong araw. Sa sandaling iyon, tila may kumislap sa kanyang noo, isang marka na katulad ng ginagawa ng isang kalto noong panahon sa Zai Academy. Isang tatak na kahalintulad ng ginamit kay Lucas upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Mula roon, tila humiwalay ang kanyang kamalayan at naglakbay sa loob ng kagubatan. Sa kanyang paglalakbay na iyon, papahintulot sa kanya na makita ang 4 na uri ng elemental na mana. Ngunit sa ngayon, sapat na ang paggamit niya ng wind attribute mana. Habang patuloy na lumalayo ang kanyang kamalayan, tila narating niya ang isang lugar na pinaninirahan ng mga elf. Ngunit saglit lamang niya itong nasalayan sapagkat bigla siyang naitulak pabalik sa kanyang katawan. Nag-aalala ang kanyang mga kasama at agad siyang tinanong kung naging matagumpay ba siya. Mahinahon niyang ibinalita na ang mismong kaharian ay masyado pang malayo. Gayunpaman, may natuklasan siyang malawak na lugar na may kakaibang galaw ng mana na aabutin ng halos isang araw na paglalakbay mula sa kanilang kinaroroonan. Nag-usisa ang isa kung iyon ba ay isang pamayanan o isang bayan. Sumagot ang isa pa na nasa tamang direksyon sila at kahit papaano ay hindi nasayang ang kanilang mga ginawa. Pinuri nila si Sir sa kanyang mahusay na trabaho. Idinagdag pa ng isa nilang kasamang lalaki na gaya ng inaasahan, karapat-dapat nga siya bilang miyembro ng MVW Bloodline. Aminado itong nagduda siya noon kung tunay nga ba itong kabilang sa nasabing angkan. Ngunit bago pa man siya makasagot, bigla nilang naramdaman ang isang malakas na banta. Agad silang naghanda, malinaw na may paparating, 3 elf ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Bago pa man tuluyang sumiklab ang gulo, biglang lumipat ang eksena sa pagpupulong na pinangungunahan ni Arthur. Matapos pagdesisyonan ng usapin tungkol sa Elven War, ipinaalam niya sa konseho ang mga bagong impormasyong kanyang nakuha mula sa pinakahuling interogasyon. Ikinwento niya ng buo ang lahat ng kanyang natutunan, mula sa mga laban na kanyang pinagdaanan hanggang sa mga revelasyon mula sa isang Alacraean na kanyang inusisa. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa mga rune pati na rin ang kakaibang estilo ng pakikipaglaban ng mga ito. Ayon kay Virian, tila matagal na nilang minaliit ang kakayahan ng mga mage ng Alacraea. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng hari. Para sa kanya, kung may natutunan man sila, iyon ay ang kabaligtaran, masyado nilang in-overestimate ang mga ito. Dahil sa limitadong paggamit ng mahika ng mga Alacraean, mas lalong nakikita niya itong kahinaan. Sumang-ayon din ang ama ni Tesha na nagsabing malinaw itong butas sa kanilang estratehiya sa labanan. Ngunit biglang nagsalita si Buo at nagpahayag ng pagtutol. Para sa kanya, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Bagamat sa unang tingin ay mukhang kahinaan ang kanilang espesyalisasyon, base sa natuklasan ni Arthur, mas advanced ang paraan ng paggising at pagsasanay ng mga Alacraean sa paggamit ng mahika. Nagtanong ang ina ni Tesha kung paano ito nangyari. Ipinaliwanag ni Buo na bagamat haka-haka pa lamang, mukhang ang sistema ng mga marka at crest ng mga Alacraean ay nagtutulak sa kanila na ituon ng buong kakayahan sa iisang spell. Pinapalakas ito, binabago, at pinapaunlad sa iba't ibang anyo. Habang nagpapatuloy ang paliwanag, kasabay nito ay nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga Alacraean at mga elf. Sa kaibahan, ang mga mage ng Decadent ay sinasanay sa iba't ibang uri ng spell batay sa kanilang elemento. Ngunit ang mga Alacraean ay buong buhay na hinahasa ang iisang kakayahan. Dahilan upang maging lubhang epektibo sila sa isang aspeto sa aktwal na labanan. Hindi raw ganoon kahalaga ang pagiging versatile. Mas mahalaga ang pagiging eksperto sa isang larangan. Pagbalik sa kasalukuyan, iginiit ni Buo na kailangang ipasa ang impormasyong ito sa mga kapitan pati na rin sa mga guild at akademya ng militar upang makabuo sila ng mas epektibong paraan laban sa ganitong uri ng kalaban. Sumagot si Arthur na naiparating na niya ang impormasyon sa mga kapitan sa wall.
Tumango si Vir Ian at sinabing mainam iyon bago niya iminungkahi na pag-usapan na nila kung paano pinakamahusay na ipapakalat ang kanilang mga puwersa. Ngunit gaya ng inaasahan ni Arthur, nauwi muli ang pulong sa isang mainit na pagtatalo. Nagbangayan ang mga miyembro ng konseho kung saan ba dapat ilaan ang kanilang mga yaman at lakas. Nilinaw ito ni Buona siya at ang kanyang mga tauhan ang mangguna sa paglipol ng mga sumusuporta sa Alacrae sa Dorp. Ngunit huli na ang lahat, nakagamit na ang mga Alacrae ng mga lagusan upang mailipat ang kanilang puwersa sa hangganan ng Dorp at Sapin. Bukod pa rito, may namataan ang mga barko ng Alacrae sa kanlurang baybayin ng Sapin. Dahil dito, napilitan ng Telmore, at Tisten at Mayor na magpatibay ng depensa hindi lamang sa silangan sakaling bumagsak ang wall, kundi pati na rin sa kanilang kanlurang hangganan. Muling nanawagan si Olduan para sa Eleanor dahil sa mga kamakailang paglusob sa teritoryo ng mga elf mula sa Beast Glades. Posible raw na ang mga puwersa ng Alacrae sa Hilaga ay patungo sa silangan, direkta sa Eleanor War. Sa huli, napagdesisyonan na ipadala muna sina Elder Camas at Aya upang suriin ang katimugang hangganan bago magpadala ng mas malaking bukbuk. Pinagtibay ito ni Vir Ian at sinabing pansamantala lamang itong solusyon habang hinihintay nila ang muling pakikipag-ugnayan nina Lord Aldir at ng mga Azer. Ngunit sa isip ni Arthur, bumalik ang mga salitang binitiwan ni Agrona sa kanilang nakaraang pag-uusap, na hindi na sila matutulungan pa ng mga Azer sa digmaang ito. Ayon dito, tuluyan na silang iniwan ng mga ito. Dahil dito, nagbahagi si Arthur ng bagong impormasyon. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Vir Ian ang kanyang galit. Malakas niyang hinampas ang mesa at naglabas ng sama ng loob. Para sa kanya, ginamit lamang sila ng mga Azer para sa sarili nitong layunin. Nilabag pa nito ang sarili nilang kasunduan sa pag-atake sa Vitra at nabigo pa. Habang papalayo sa mesa, nabanggit niya ang tungkol sa mga eksperimento na isa sa bawat 5 mage ang naaapektuhan. Muli siyang humarap kay Arthur at tinanong kung ano pa ang sinabi ni Agrona sa mensahe nito. Nagtanong din ang ina ni Tesha kung paano niya natanggap ang naturang mensahe. Ipinaliwanag ni Arthur na pansamantalang kinontrol ni Agrona ang isa sa mga bihag upang may parating ang impormasyon. Nang tanungin kung paano ito nangyari, sandaling napaisip si Arthur habang napatingin kay Sylvie. Alam niyang hindi pa nito nalalaman ang katotohanan na minsan ginamit ni Agrona ang katawan nito, kaya pinili niyang itago iyon at sabihing nagmula ang mensahe sa ibang Alacraean. Sa huli, idinagdag niya na ginamit ni Agrona ang nabigong pag-atake bilang panakot upang pilitin ang mga asuras na putulin ang lahat ng komunikasyon sa kanila. Nagpahayag si Buona kahit papaano ay may paliwanag na kung bakit hindi pa nila nakikita ang mas malalakas na mandirigma tulad ng mga side at retainer. Malinaw na itinago ni Agrona ang kanyang pinakamalalakas na tauhan sa Alacrae bilang paghahanda sa ganitong sitwasyon. Ngunit nagbukas ito ng panibagong tanong mula sa ina ni Tesha kung darating nga ba ang mga ito sa Dikaden. Binanggit niya ang tungkol sa mga lihim na gate na itinago ng mga Alacraean sa mga piitan ng Beast Glades at ang posibilidad na baka narito na sa kanilang mundo ang mga retainer at side. Sumagot ang Reyna na matagal nang walang nakikitang teleportation gate mula nang masira ang huling natuklasan nila. May isang sundalo raw na nakasaksi ng isang Alacraean mage na halos makatawid na sa portal bago ito tuluyang bumigay. Sa loob lamang ng ilang segundo, namatay ang naturang mage. Sa kasalukuyan, ang focus ng Trailblazer Division ay ang paglipol sa mga corrupted beast at sa mga kumokontrol sa mga ito. Tumingin ang hari kay Arthur at nagtanong kung dapat na ba nilang asahan na darating ang mga kalaban mula sa kanlurang baybayin gamit ang mga barko. Kung ganoon, wala nang saysay ang pagtatayo ng mga pader bilang depensa. Hindi agad nakasagot si Arthur. Napaisip siya na kahit si Byron ay nagsisimula ng magduda sa kakayahan ng wall na protektahan sila. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay kung saan bihira ang ganap na digmaan sa pagitan ng mga bansa. Sa halip, nalulutas ang alitan sa pamamagitan ng mga laban ng mga piling mandirigma. Sa kabila ng lahat ng aral tungkol sa digmaan na itinuro sa kanya noon, tila kulang pa rin iyon sa harap ng kasalukuyang sitwasyon. Hindi na siya nakapagsalita pa ng basagin ni Vir Ian ang katahimikan. Iminungkahi nito na magpahinga muna silang lahat. Ayon sa kanya, mas malinaw mag-isip ang isang taong nakapagpahinga kaysa sa isang pagod na pagod. Nagpasya silang ipagpatuloy ang pulong sa pagsikat ng araw.
Bago tuluyang matapos ang pagpupulong, napaisip si Arthur. Kahit pa sa dami ng estratehikong pagsasanay at mga simulation na pinagdaanan niya noon, wala pa ring tunay na naghahanda sa bigat ng ganitong uri ng mga usapan. Samantala, bago umalis, nagunat at napahikab si Buo. Aminado siyang mas gugustuhin pa niyang harapin ang kalaban sa mismong labanan kaysa manatili sa likod ng mesa sa isang pulong. Bahagyang napangiti si Arthur sa sinabi nito. Isa-isang umalis ang lahat sa silid. Habang si Arthur ay naiwan, tahimik at malalim ang iniisip sa kanyang kalooban. Malinaw ang isang bagay, walang anumang paghahanda ang tunay na sapat para sa bigat ng responsibilidad na kanyang dinadala. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa YouTube channel natin, at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panunood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!